Silhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pa sa salamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat, wagas, magpakailanman. Di nagbabago, di maglalaho, di mamamatay ang kanyang pagmamahal. Pantay-pantay sa kanyang pananaw, di siya nagtatangi kanino man. Subalit kaloob niya ay hindi niya pinagpantay upang ang tao'y patuloy siyang kilalaning tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa. Sapagkat wala pang ulan noon, at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh na isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una'y tinawag na Pison at ito'y umagos sa lupain ng Habilya. Lantay ang ginto roon at marami ang bedelyo at batong yunis. Ang ikalawang sanga ng ilog ay tinawag namang Gihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Tigris naman ang itinawag sa ikatatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ay ang Euphrates. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Kung inyong pagninilayan, mula sa simulay may habili ng Ama. Sa anak na nilikha niya, binigyan niya ng buhay at karapatang mamuhay
hindi para pasakitan, kundi para bigyan ng kabutihan, patnubayan, aliwin, pagalakin, hindi para palumbayin. Subalit mula sa simula, ang taglay ng tao ay mayroon ng pagkakamali. At di ito nawawala magpahanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Hindi magaganap na ang mundo ay banal at magiging banal ang mga naririto. Kaya nga't sinasala ng Ama, ang pagiging marapat na banal, na pinapaging dapat niyang maging banal na mga anak niya, upang ang sinumang maging tapat at totoo sa Kanya, mapatotohanan niyang ang kabalaran niya ay hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban niya. Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal? Ganang pagkatao, di ito may luluwal at may babaybay kanino man. Subalit ano nga ba? Suriin niyong mabuti. Pinahalagahan ng Ama ang tao, binigyang karapatan, binigyan ng lunas ang lahat ng kailangan, ngunit may pasubali, may paalala, at mayroong hindi pinagkatiwalang ito'y kainin, dili kaya'y galawin. Ngunit ito na nga ang naging simula, mula sa simula, na magkasala at magkamali ang tao sa lupa, ang pagiging talusira. Hindi nakasunod, hindi tumalima sa magaan at madali namang pag-aatas o pagpapaalala na huwag gawin yaon, huwag gawin ito. Sapagkat hindi pa nga marunong ang tao ng panahon na yaon, ni walang kaalaman, ni walang karunungan. Subalit pinakita noon at ngayon ang pagkilos ni Satanas ay di nawawala. Ngunit ang malaking kaibahan ngayon, nang namatay ang anak na isinugo sa lupa, binigyan ng kaalaman at karunungan ng Ama ang mga anak niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, na kung papaano nahayag sa lupa na ang katotohanang Espiritu'y mula sa Kanya, sa pamamagitan ng kaloob na anak na binaba, upang taglayin ang kapangyarihan at karunungan na tupdin at gawin ang Kanyang kaukulan. Subalit, nang dahil hindi nga lahat ay sadyang nakadarama, sadyang naghahanap ng katotohanan at sadyang nagmimithing maging mabuti, hindi lahat ng tao ay nasusumpungan ng ganito. Kayo, mga mahal ko, mithiin niyo ba'y kabutihan? Hindi marunong magkait ang Ama. Hangad niyo ba'y kadakilaan niya? Matututunan niyo ito sa Kanya. Gawin niyo lamang marapat. Kung ano ang Kanya, habilin, inyong tuparin sa ngayon. Sapagkat naibaybay na sa lupa ang lahat ng istorya ng naninuno, na naging ninuno, upang sa gayon, ang bahaging naitala ay siyang pagnilayan at bulay-bulayin ng mga anak niyang sa Kanya ay tatanggap na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap sa tao ang sumunod, mahirap sa tao ang tumupad, kung ganang kaisipan na bilang katauhan, kung bilang damdamin at kalooban ng numunukal, bilang katawang laman at walang espiritong banal. Kaya naman ang Amang sadyang kay buti, noon, ngayon at kailanman ay di nagpabaya, patuloy siyang naghanap ng kaparaanan kung paano niya iaakma ang kanyang katotohanan sa taong kanyang mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Saan madalas magkamali ang tao? Doon sa subukan ko nga. Paano ko nga malalaman kung hindi ko muna susubukan? Tingnan ko nga kung totoo yung sinasabi niya. Tingnan ko nga kung anong mangyayari kapag ginawa ko. Tingnan ko nga kung bakit siya susundin ko. May sarili naman ako. Ngunit lahat ng hindi sinabi ang tingnan ko nga, kundi ako'y susunod sa Ama, walang napalungi, napariwara. Sapagkat ang pagtalim at pagsunod sa Kanya, kailan may walang kapahamakan na dulot ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa palagay nyo, sumunod ba si Adan? O ang sumunod ba ay si Eva? Katakataka ba ang nagaganap ngayon? Kung may makita kayong isang taong matwid na nagpapakatwid at isang taong baluktot na patuloy na nanaan sa baluktot, nakatwiran? Hindi. Ngunit katakataka na mahiwagang magagawa ng Ama, ang sino mang nabaluktot ang katwiran ay maitutuwid niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't siyaon ang nais niya ang kumilala ang mga anak niya sa Kanya. Ang kilalanin siya upang sa gayon maganap ang mga paghaharing mabuti sa buhay ng tao. Mga minamahal, gusto niyo bang mapagharian kayo ng Diyos na totoo? Gusto niyo bang mapangunahan niya kayo ng Kanyang Espiritu? Gusto niyo bang matutunan ang lahat ng kabutihan niya? Gusto niyo bang makapanahan kayo sa inyong kagalakan at kasiyahan? Gusto niyo bang masigit pang masiyahan at malugod kayo? Gusto niyo bang magawa ninyo na magaan para sa inyo, ang mahirap para sa inyo? Isa lamang ang marapat niyong gawin. Kilalanin, tanggapin, manahan sa Diyos na walang maliw. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino kaya ang gagawa niyan? Maaring sabihin ng tao. Sino nga ang makasusunod niyan? Maaring tanong ng tao. Ngunit walang imposible sa Ama. Magagawa at makatutupad ang mga anak niyang nang Kanyang madama ang Diyos na hindi niya nakikita. Nakipagtuto siya at nagkatakot ng gumawa ng sala at patuloy hinanap yung matwid na kaukulan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't may sinasabing kabanalan, kabutihan, at kasamaan. Mamili kayo ngayon tao. Piliin nyo ngayon kung saan kayo. Sa kabutihan, sa kabanalan, o kasamaan at kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadya pong totoo ang Diyos sa init ng panahon na yan. Kapag hindi pa kayo nagpakatotoo sa Diyos at nag-init ang ulo ninyo, sumama loob nyo, baka di nyo alam natitigang na yung laway nyo sa inis. Hindi nyo na alam, hinahabol nyo na hininga nyo sa pagkainis. O sino po ang kawawa? Hindi ba kayo rin? Isang pagkakataon na limbawa, sino bang may gustong kagatin ng lamok? Meron ba? Lamok lang kung wala ka sa pagtitimpi, magagalit ka niya Tama po ba? Ngunit kapag ikay may pagtitimpi at mayroon kang maliwanag na pangunawa, papatulan mo yung lamok, wala namang isip yan. De ikaw na may isip ang humiwalay sa lamok.
Eh, paano po siyang hihiwalay? Kahit saan ako magpunta, sinusundan-sundan ako at kinakagat. May pamamaraan pa rin. Eh, paano po? Magtalukbong ka. Eh, mainit nga po. Eh, wala na ako magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, kaya huwag ka nang matulog. Magpaypay ka na lang. Alisin mo yung lamok. Eh, sa palagay niyo po, pag tulog na tulog kayo at mahimbing ang tulog nyo, alam nyo pang kinakagat kayo. Ayun ang paraan. Kailangan panatag ang isip mo, payapa ang damdamin mo. Pag tulog ka na, hindi mo na alam ang lamok. Eh, pag nabusog yan, eh, mabubundat yan, iiwanan ka rin. Baka siya pa mamatay sa kakagat niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Isang halimbawa lamang ang lamok. Bakit? Sapagkat ang lamok ay, kung may isip ang tao, eh, niloob ng amang mabuhay ang lamok, di ba? O ngayon dahil sa lamok ay magkakaroon ka ng galit, mapupuyat ka sa kakakagat, eh, hindi ka matutulog, eh sino ang tatalo? Eh, kaya magawa ka ng paraan. Libangin mo sarili mo, manalangin ka kung gusto mo, kung ayaw mo na may manahimik ka, at sabihin mo, lamok, hindi ako patatalo sa'yo. Pag hindi ka nakatulog, eh talaga na lang. Pag hindi ka nakatulog sa'yo, problema. Hindi sa lamok. Buhay ba nga, ma? Mga minamahal, isang halimbawa lang po ito. Kaya nga inaaral ang pagtitimpi, kaya binubuhay ang pangunawa, kaya binibigyan ng pag-asa ang tao, at binubuhay ang pagmamahal, upang kapag ito ay taglay ng tao, nawawala ang lahat ng hindi dapat sa kanyang sarili. Buhay ba ang Diyos? Subukan ninyo. Sapagkat ang taong galit ng galit, magagalitin, nawawala ng pangunawa. Totoo ba yan? Subukan ninyo. Sinong taong magagalitin ng malawak ang pangunawa? Meron ba? Subalit, humanap kayong taong matimpiin at napakalawak ng unawa niya. Kaya lang naman kapag nasumpungan ninyo at nakita nyo yung kapwa nyong malawak ang pangunawa, wag naman nyong abusuhin. Sapagkat ang lahat ay may hangganan. At yan ang hangganan ng Ama. Kaya sa hindi pagtalima ni Eva, nadamay itong si Adan sapagkat mag-asawa na sila. At yan ngayon ang pagnilayan ninyo. Bakit ganyan ang mensahe? Kapag sinabi ng magulang mo, anak, pagnilayan mo muna yan kung talagang makabubuti sa'yo yan. Suriin mo munang mabuti ang pagkatao niya. Ako hindi namimili ng tao. Kung sino mahal mo, mamahalin ko. Kaya lang ikaw, hindi mo yan masusukan parang kanin. At kapag nabilaukan, kay maduduwal ka. At ikay susuka. Pag nagkasuka, kay wala na. Eh, kaayong namikilan sa lalamunan. Kapag nagkasawa ka at mahal mo yung asawa mo, eh, magsasakripisyo ka at buong buhay mo. Ititiisin mo na. Alin sa dalawa? Ikaw ang natalo o siya? Bakit gayon? Sa konsumisyon mo sa kanya, nauna ka namatay. Ikaw ang natalo. Kawawa siyang iniwanan mong hindi nagbabago. Tama ba ga? Ngunit, ang susunod sa Ama at susunod sa kanya, magulang, kailan may hindi napapasama. Tama po ba? Sinong sumunod sa magandang pangaral na napalungi at napariwara? Meron ba? Ngunit sino ang taong sutil at hindi marunong makinig na napabuti ang buhay? Na ginusto niyang gawin, siya na lang ginagawa niya, na wala siyang pakialam kahit sino masaktan. May sariling katwiran, habang ginugusto niya, siya'y nasisiyahan lamang. Ngunit, pag nahihirapan at nasasaktan ka, tabay, karamay ang mga nagmamahal, eh sino ba ang nahihirapan? Hindi baga ang mga totoong nagmamahal? At yan ang buhay dito sa lupa. Kaya't ang isang Kristo, naghirap, nagdusa sa mga minamahal ng Ama't minahal niya. Ngunit palagay niyo ba, sa buong panahon naman, ay pahihintulutan ng Ama na pasakitan na lamang ang mga tapat magmahal? Hindi. Kaya nga may hangganan ng buhay ng ibinabang Hesukristo. Buhay ba ang Ama? Kaya't inyong pakinggan mula kay Mateo. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito,
siya'y umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Nakita ninyo? Narinig ninyo? Maliwanag. Ang amay sinusugo ang sinumang anak niya na nais niyang gamitin. Subalit may hangganan. At mayroon din siyang kaparaanan na hindi pamamaraan ng mga tao. Kaya naman, kung gaano man ang kaloob niyang pagmamahal, pagpaparaya, pagpapakumbaba at pagpapatawad, may hangganan din ang kanyang gawa sa lupa. Ikaw, bilang tao, kayo bilang tao, kung lubos ba ninyong minamahal ang Ama at tapat ninyong tinatanggap siya, binigyan man kayo ng pusong maunawain, binigyan man kayo ng malawak na pangunawa, binigyan man kayo ng matimpiin na damdamin, sa palagay nyo sa buong panahon, kayo'y pasasakitan na lamang ng mga taong hindi sa inyo ay tumanggap at umunawa? Kaya naman itong Kristo walang ginawang maraming hiwaga sa mga bayan na malapit at karatig ng kanyang tunay na lugar. At kung saan siya isinilang, mismo doon din nakagawa ng maraming himala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kilala ng Ama ang mga anak niya, at ang Espiritong taglay ng Kristo ay naroroon upang alamin at damhin ang totoo at tapat na mga anak ng Ama. Kaya naman, ang tuwirang sa Kanya ay kumilala at tumanggap na kinabang naganap, di baga? Mga mahal, nais niyo bang makinabang sa Ama? Nais niyong kumilala sa Kanyang kapangyarihan? At nais niyong mapakilala sa inyo kung ano ang Kanyang hiwag at himalang magagawa? Huwag niyong isipin na mabait naman ang Diyos. Huwag niyong laging itanim sa puso niyo, mapagparaya naman siya. At huwag niyong laging sasabihin, papapatawad naman niya ako. Alamin niyo rin kung hanggang kailan ang pagpaparaya niya sa inyo. Baka sa inyong mga hinaharap na buhay, kasawaan na kayo sa hindi pagbabago, iwanan din kayo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang tao'y mapangutya, mapangsuri sa kapwa, inaalam kung ano ang makukuha, kung anong pakinabang, yaon ang taong ang gusto ay kanya lamang. Subalit, walang pakialam sa nahihirapan niyang kapwa, walang pakialam sa nasasaktan niyang kapwa, walang pakialam sa pagkatao ng kapwa niya. Subalit ang Ama'y iba. Lahat ng mga anak niya ay pinakikialaman niya at ang nagnanasang siya'y mapakialaman dahil sa pagkiging mabuti niya na susunod ang kaniyang nasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kung magkagayon na buhay, tapat ang Ama. Sabihin niyo nga mga mahal ko, O Diyos Amang makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Kami taong makasalanan na may kamalian na di namin nababatid, na yao'y hindi marapat sa iyong pananaw. Subalit ngayon, kami turuan mo ng mainam
ipabatid mong lubusan kung ano ang karapat-dapat naming tupdin at kung ano ang kalugod-lugod sa iyong pananaw. Baguhin mo ang aming kaisipang may kamalian, alisin mo ang pagnanasa naming makasanlibutan, puspusin mo kami ng iyong kaliwanagan, at gawin mo kaming marapat sa iyong pananaw. Ituro mo sa amin ang mabuting buhay, at kami makapanahan sa Espiritu mong banal. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May mga tapat na nagmamahal sa mga anak, sa pamangkin, sa kapatid, sa asawa, sa kaibigan, sa kapwa-tao, sa kapitbahay, kalugar, kabayan, kabarangay, etc., etc. Kung tunay na mabuti ang damdamin, mapagmahal siya. Ngunit, ang lahat ba ng minamahal nitong mapagmahal ay nadarama ang pagmamahal niya? Kung hindi siya minamahal na totoo? Hindi, di baga? Yan ang Kristo. Tapat man na totoo ang pagmamahal dahil hindi nadarama ang pagmamahal na handog at inalay sa mga taong mga walang inalam, kundi siya'y suriin ang suriin, hindi sila nakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At ganyan din ngayong panahon na ito. Gaano man katapat ang lahat ng hirangin ng Ama para sa inyo na tumupad sila at makipagtotoo sa Espiritu niya, kung kayong mga hinahandugan ay di nyo mararamdaman ang pakikisa at pagmamahal sa mga ginagamit niya, kailan may hindi kayo magmamalasakit sa kanila. Kailan may hindi kayo matutuwa sa handog nila. Kailan may hindi nyo makikitang mabuting gawa nila. Kailan man ay hindi nyo maipapadamang mahalaga sila. Kaya't ang Ama, nais niyang maging ganap ang mga anak niya sa Espiritu niya upang walang taong mamatay ng dilat ang mata sa galit niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Po, Kunsing, paano namang dilat ang mata sa galit niya? Kung nagkanda tirik-tirik ang mata niya sa galit, napatira ng hininga, hindi na ipikit, dilat at mulat ang mata niya. Nakakatakot siyang tignan. Buhay po ba ang Diyos? Nakakita na ba kayo ng patay na mulat ang mata? Ako po, patototohanan ko sa inyo dahil sa aking 14 na sa Oktobring paglilingkod, iba't ibang patay na nakita ko. Pero sa unang buhay ko, takot man akong tumitig sa patay. Namatay nga ang lola ko, di ko sinilip. Namatay nga ang tiyahin ko, di ko sinilip. Kahit sinong namatay, malayo ako, di ako tumitingin sa patay. Subalit na subukan ako ng Ama, ang una pang pinadaitihan ng aking palad, ang aking Ama, mismo na ang aking magulang. At doon ko sinabi sa Ama, Panginoon at Diyos ko, wala ka nga palang hindi magagawa kapag ikaw ang nagharit ng una. Totoong-totoo po yan. Kaya't eto po, binabalik sa akin ng Panginoon. Nang ipapasok na sa libingan ng aking tatang, na nakaagapay ako sa aking ina sapagkat siya'y naghihimatay at pinaluluwag ang kalooban ng usapang Espiritu. Anak, pabuksan mo ang kinahihigaan na ataol ng iyong magulang. At basbasan mo ang kanyang noo, tanda ng katawang lupa niya ay hanggang wakas na ito na nadaitihan ng palad mo. Diyos ko, sabi ko, Panginoon ko at Diyos ko,
Batid niyo pong takot ako sa patay. Eh bakit po pabubuksan niyo pa't ako papahahawakan niyo sa kanyang noo? Pero walang nakaririnig, nakikipagniig po ako mag-isa, nakapikit ako. Diyos ko at Panginoon ko, huwag mo naman ako subukan sa hindi ko kaya. Pasubali ko, Constancia, pabuksan mo at gawaran mo ng bendisyon ng kanyang noo. Tanda ng bendisyon ko sa pagka-espiritu sa katauhan mo, sa katawang lupa niya. At sabihin mo rin sa kanya, bilang magulang mong aalis na sa lupang ito, Tatang, mahal kita sa laman at katawan. Gayon din sa espiritu ng Ama. Alam niyo po, hindi ako makatutol, nakadaloy, pinabuksan ko. Eh, dedong ginanyan ko na, ay, Panginoon, matigas po pala, sabi ko. Pasubali ko sa iyo, anak. Bakit pinadatihan daw niya sa akin? Upang aking sambitin ngayon. Ganyan, anak, ang katawang lupa nyo, tumitigas, parang bato. Sapagkat, patotoong nagmula kayo sa alabok na matigas na hinulma at binigyan lamang ng buhay. Panginoon, ba't malamig siya? Yan ang patutong wala na siyang buhay. Espiritu na lamang. Eh, ang tanong po, pag kaya kayo namatay, espiritu kayang nasa inyo o demonyo? Eh, ano naman po ako yung demonyo pag naghahari dun sa patay? Anak, hindi mo makikita si Satanas sa patay kasi iniwanan na rin. At naghahari lang ang Satanas na kalaban ko habang buhay kayo. Kaya kung pananaigin niyo siya, nanalo siya sa inyo at ako'y talo. Eh paano po mangyayaring kayo ang mananalo kung tutok din nila ang salita ko? Buhay ba ang Ama? Eh, paano pong makasusunod? Hindi naman po lahat ng tao may pangunawa. Kaya nga, anak, may banal na salita. Upang ang taong maghanap at ako'y matutunan, masusumpungan niya ang aking kabuuan. Kabuuang kaliwanagan, pag-asa sa buhay, liwanag na taglay, kagalakan, kapayapaan, hanggang kamatayan. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sulong, subukan nga ninyong huminga. Nasubukan yung huminga, no? Eh talaga naman kahit hindi kayo gumaganyan, humihinga kayo eh. Tama po ba? Eh ba't di nyo naisip yun? Ba't subukan daw huminga? Eh talaga namang humihinga tayo ah. Kung pilosopo ka, sasagutin mo ako. Eh ba't mo ako subukan pong humihinga? Eh talaga namang humihinga ako, di ba? Ngunit dahil hindi nyo naisip yun, hindi nyo naisagot sa akin. Tama ba ga? Ito po ang tamang pagsasalita dyan. Magbuntong hininga nga kayo. Oh, nakapagbuntong hininga ba kayo? Yan, ang tamang terminong salita dyan. Pero sasabihin sa inyong, huminga nga kayo, talaga namang humihinga pa kayo dahil buhay pa kayo. Tama ba ga? O tao, ganang pagkatao'y di masasambit yaon. Yaon ang patutong may karunungan ako na di nyo karunungan. Bagamat lahat ng karunungan sa panglupa ay maituro sa inyo, kung pagkatao ng pag-aaral ninyo't pangsanlibutan, di nyo matututunan ang pang-espiritual na pamumuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang layon at nasa ng Ama, pag-aralan nyo't magpakatalino kayo kung gusto nyong tumalino ng tumalino sa lupa. Subalit pag-aralan nyo rin kung paano kayo kalulugdan at malulugod ang Amang sa inyo'y nagbibigay ng isip para mag-aral, magnilay at magbulay. Sapagkat gaano man kayo kagaling at katalino, may wakas ang buhay. Buhay ba ang Ama? Subalit ang nais at layo ng Ama, magwakas ang buhay mo, tinamasa mong masarap at lumigaya ka sa talino mo. Hindi nagbigay sakit sa iyo, hindi nagbigay pagkariwara, hindi nagbigay pagpapahamak, at hindi nagbigay kaparusahan.
sapagkat ang nais ng Ama, ang talinong maging taglay nyo, maging patuloy na kabutihan at pagpapakabuti pa ang madama at magawa nyo. Sapagkat ang nais ng Ama, ang talinong paghahari niya at paghahari ng talinong panglupa ay maging kaangkop sa inyong kabutihan nang di kayo mapahamak. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad ang mga matatalinong sumuko sa Ama, kumilala sa Kanya, dinama siya, at patuloy siyang hinahanap, dinadama, tinatanggap. Mga galak kayo, sapagkat mapapalad kayong nagsipatalino ay ang Ama. Nagkaroon ng talino dahil sa Ama, at binigyan pa kayo ng talino na karagdagan para sa Kanyang kaligtasan. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Katulad nito, you says, I can do it. Good. God says, you can do all things. Galing ano? Totoo naman lahat yan eh. Kaya lang, di ko alam ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Sabi ng tao. Ano? Tagalogin mo nga ito. At ganyan ang Ama. Huwag mo sabihin mangmang ka. Tagapakinig ka sa nangungusap sa iyong kapwa mo na napakagaling. Pero ikaw'y kunwari walang alam. Sapagkat hindi ka tutulad sa kanyang mapagmagaling. Ngunit ang alam mo ay sarili mo lang at siya ang nakakaalam. Hindi ka mayabang. Buhay ba ang Diyos? Gagawin ka pa niyang tanga kung kinakailangan parang wala kang alam. Tititig-titig ka't kukurap-kurap ang mata. Ngunit kailanman, di ka ipapahamak niya. Sapagkat ang wika niya, hindi baling mangmang ka sa sanlibutan. Subalit napatalino kita sa aking kaukulan. Higit kang yayaman sa karunungan ko, sapagkat akong nangingibabaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung matalino ka na, pinatalino ka pa ng Ama, napakaswerte mong nilalang. Sapagkat lamang na lamang ka sa isang mangmang na naging matalino para lang sa Ama. Ikaw may talino ka ng panglupa, may talino ka pang pangsanlibutan, na tinatawag, pares lang yan, Apo Kunching. Oo, sapagkat ang sanlibutan ay buong sandaigdigan at ang lupa ang iyong inaapakan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, at taong kanyang mga minamahal. Halin na kayo sa init ng panahon, Amay isipin nyo't nang di kayo maninding. Huwag manaig ang mga galit sa loob nyo, kundi maging siglat, maging liwanag ang taglay. Nang bawat araw maging masigasig kayo sa paghahanap ng karunungan ng Ama. Matanggap niyong lubos kung sino siya, nang di mga lumbay puso ninyong taglay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Bawat araw ay ganyan ang buhay sa kalumpaan, hamon at paglaban. Kung isip mo'y maliwanag, mapang-unawang ganap, walang hirap, walang sakit, sa'yo'y iaalay na ganap. Kung ano ang marapat, natupdin mo sa bawat araw, upang iyong matanggap ang tuwirang makagagalak. Amay sa'yo'y hanaping ganap, tanggapin mo siya sa buhay mo, at gagawin niya marapat sa iyo. Bawat araw ay sisigla ang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig.
nyo pag mainit. Purihin nyo ang Ama at kayo'y umawit. Sa hindi nyo namamalayan, lumalamig ang pakiramdam. Eh, kapag nagbubura ka ng kung ano-ano sinasabi mo, para kang bumubura ng salita ng Perez Lapis, kalkal ka ng kalkal, tak-tak-tak-tak-tak, napudpud yung pambura ng lapis, di mo naubos lahat ang binura mo, ganyan ang isip ng taong marumi. May pandinig, ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Tiwala sa may kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Oh, tingnan nyo po, nang pinasaya natin ng Diyos, humangin. Di nyo po ba naramdaman ang hangin? Oh, sa Makatwid, alam niyang init na kayo, kaya pinalamig niya. Pinapawisan ka man ngayon, kung malamig ang pakiramdam mo, presko pa rin. Tama po ba? Oh, ganyan ang Diyos. Hindi ka man humingi, purihin mo siya, pasalamatan mo, ibibigay niya ang para sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't ang lahat ng nagaganap, pag nasuri mo, mayroon palang dahilan ang Diyos. Kaya, pag napagtanto mo, pasasalamatan mo pa siya, Diyos ko at Ama ko, salamat sa pinatupad at pinaganap mo, kundi sa naganap na yon, walang napagnilayan ako. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manhalit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Basta bahala na po ang abutan dyan. Pag sa'yo, tatanggapin mo yan sapagkat lumilipad dyan eh. O, ngayon, pagka sobra-sobra naman, aba, huwag kayong sakit. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Ay, mga lalaki hindi nagsusot nito, no? Mga babae lang, anak ko. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may mga lalaki hindi magsusot niya. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang Diyos kung kumilos. Hindi ka manghihingi, ngunit nagpapadala siya. Nagbibigay siya, nagsusugo siya para ipamahagi naman sa mga anak niya. Sa makatwid, kung siya'y alam mong Diyos na may magagawa, araw-araw, bawat segundo, buong magdamag, mananalig ka, aasa ka, magtitiwala, mananampalataya kang may makakamtan ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat,
Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng patuloy na kaligayahan, mabuhay ang pagmamahalan, at kapayapaang nataglay sa inyo'y huwag maparam, upang ang bawat araw nyo'y pag-asang walang pag-alinlangan na may magagawang Diyos sa inyong buhay, pagpalain kayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Pagpaumanhin po, wala na po tayong bendisyon, may bukas pa, may misyon po kami sa may Valenzuela. May haba-haba rin po yung biyahe namin, kaya pwede po ba kayo'y anak ng Diyos, natanggap na ninyo ang kaloob niya, kung ano ang tinanggap nyo, huwag nyo pong iiwanan sa isip nyo at kakaligtaan sa puso nyo, Diyos sa inyo'y patuloy na pumapatnubay, gumagabay, nagpapala, at ang lahat ng pagpapalang mabuti, yaw ng handog niya at nais na kamtan ninyong lahat. Muli po sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po, wala nang bendisyon.